Pasukan, yun ang isang diwa na nakita ninyo. Kinasangkapan pa niya si Maria. Kinatuan pa niya si Jose, si Juan Bautista. Ganun ang Diyos. Meron siyang grasya, pero yung operasyon ng tao, nire-require niya. This is the reason why, kapag meron akong nire-review na mga celebrate na wedding anniversary, silver anniversary, golden anniversary, alam niyo sinasabi ko sa mag-asawa, pasalamatan niyo ang Diyos. Pero pangalawa, pasalamatan niyo ang asawa ninyo. Kasi kahit sa pagkagrasya ng Diyos, kung hindi nagpakatino, at kung hindi naman pumunawa, nagtiis, nagpatawad, ang asawa, hindi na kayo magkasama ngayon. Yun din ang sinasabi ko sa mga anak ng mga nire-review natin ng silver anniversary, golden anniversary. Magpasalamat kayo sa Diyos dahil po kayo pa ang mga magulang ninyo. Magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat nagsasawa pa ang mga magulang ninyo. Pero magpasalamat din kayo sa tatay ninyo. Magpasalamat din kayo sa nanay ninyo. Sapagkat kung hindi sila tumugon at may pagsisikap sa grasya ng Diyos, hindi na rin sila magkasama. Amen. Ano yung programa natin ni Willie? Willie del Villamin. Share mo na lang. Wait. Bigyan ng jacket. Sa programa natin ni Willie, ini-interview mga contestants. Saan tayo ang mga contestants ay mga call center agents na babae, breadwinner ng pamilya, samantalang sila laki na sa bahay. So, in-interview ni Willie yung isang babae call center agent na breadwinner. Nagkataon na sa studio yung mister niya. Sabi ni Willie, ayan, gawa nagkatrabaho pa sa inyo. Yung mister mo nasa bahay. Ano ang message ko sa mister mo? Ano yung sabi ni Mrs. sa mister niya? Papa, kahit ganyan ka, matagal ka ng ganyan eh. Hanggang dahil lang. At tulad niyo, natawa rin ako nung narinig ko. And I was praising myself. Sabi ko, o-operayan nito. O-operayan niya yung mister niya. Papahiyak niya. I'm sure yung pinag-inanticipate ng maraming tao, including Willie the Philippine. Pero alam niyo, yung tawanan, napalitan ng pagharap. Yung ingay, napalitan ng katahimikan. Yung muntik na sanang pamamahiyan, napalitan ng pagkarakila. Ito, ang susunod na sinabi ni Mrs. sa mister niya. Ulitin mo na natin yung una para mas ma-appreciate yung pangalawa. Ano yung sabi niya ng una? Pa, kahit ganyan ka, matagal ka na ganyan eh, tagap na kita. Ito yung pangalawa. Basta, tulad na ng dati ha, alagaan mo lang yung mga anak natin. Pag mo lang ako lolokongin, ayos na. Kahit siya breadwinner, nagkataon si Mrs. ang mas malakas na loob. Nagkataon si Mrs. ang mas madiskarte. E di siya breadwinner. Bakit? Yung pag-aalaga mo sa mga anak, hindi ba isang noble job yun? E kung susweldohan niya na kayong mga anak na nag-aalaga sa inyong mga anak, mas malaki ang sweldo niyo dapat kahit sa mister ninyo. Mas mahirap ang mag-alaga ng anak, di ba? So nagkataon, nagkabalikan sila. Ayos na yun, nagkabalikan sila. Yung Mrs. ang breadwinner ng pamilya, si Mr. ang nasa bahay. Ano sabi ni Mrs. Mr. niya? Okay lang. Basta alagaan ko yan yung mga anak.
Jerwin, hindi ka naman sinasabi sa bahay ka na lang ha. Ayos nga. Ikaw ang dapat na magpapatuto, ikaw ang dapat na magtrabaho. Pero hindi natin alam kung matutunan mo kayo sa iba sa kanila. Para sa hindi mga yung pinakamamahal. Sherwin, bukal pa sa iyong loob ang iyong pagbalito. Teka lang. Excited eh. Sherwin, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagbalito kung makisang tibig si Shekinah Villanueva na yung pakamama ng paglilingkuran ng tamang buhay? Opo, Father. Ibinibigay mo ba ang iyong sarili sa kanya upang kanyang maging asawa? Opo, Father. Dinatanggap mo ba si Shem upang iyong maging esposa? Opo, Father. Shem, ikaw naman, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagbalito upang maging isang tibig si Shem para mawalap na yung pakamamahali ng paglilingkuran ng tamang buhay? Opo, Father. Ibinibigay mo ba ang iyong sarili sa kanya upang kanyang maging esposa? Opo, Father. Dinatanggap mo ba sa Sherwin upang iyong maging asawa? Opo, Father. Nangangako na kayong dalawa na kakaligain niyo, aabagin ang mga sumunod pagkakalob sa inyo ng buong may kapal, alinsunod-siguro ng ahili ng simbahan, at sila'y paralakihin bilang mga multibami ang Kristiyano. Opo, Father. Opo, Father. At sa bisa ng kapangyarihan pinagkilob sa akin ng ilang simbahan, Sherwin at Shem, sa ngalan ng mga narito bilang saksi ng inyong pagtitipan, pinabis ko sa itong pinagtitibay ang inyong ginawang pagtitipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dinaan niya ang pagpinila ng sisigat akas. Ang aming mapagmahal, ang aming mapagkalingan, mas masabukot tingapin ang iyong mga lingkod na sina Sherwin at Shem. Paging tapat mo na sila na magsusunod ng mga sinsimento ay maging tapat sa pag-ibig na sa isa, tulad na iyong pag-ibig sa iyong pinatagasinan. Hindi niya gusto yung mga mag-ibigyan pagpas sa pagkakataon. Ang manaming mapagmahal, ang manaming mapagkalingan, mas masabukot tingapin ang iyong mga lingkod na sila Sherwin at Shem. Bigyan mo sila ng sarap ng kabuhayan, sila sa isang ng mga aras na sa iyong pagkakapit nila ng buhay na walang hanggan. Hindi namin sa iyo pa mag-ibigyan pagpas sa walang hanggan. Amen. Siya. Kailan nga hindi kita pagtatasan? Suot mo ang tingin. Singsing na ito. Tandaan na aking pag-ibig at katapatan siya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kailan na hindi kita pagtataksalan? Isuot mo at ihanan ang singsing na ito, tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa iyo. Sa ngalan ng Ama at sa Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siya. Hindi kita babawalan. Tanggapin mo ang mga aras na ito. Tanda na ako pagdating sa kabutihan at sa magiging pamilya sa nalalaman na naman ng Espiritu Santo. Amen. Sherwin, tinatanggap ko ito at nangangako ako
magiging katuwang mo